Welcome back to our channel. Ngayong araw, isang makabagong frigate na naman ang ipinasilip ng South Korea sa MADEX 2025, ang HD Hyundai Heavy Industries, HDF 6000. Pero hindi lang ito simpleng barko, ito ay isang 6,500 ton blue water frigate na posibleng magbago sa larangan ng naval warfare, at posibleng parte ng future ng Philippine Navy. So kung interesado ka sa defense development sa Asia at sa ating bansa, make sure to like, subscribe, and hit the bell icon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Sa MADEX 2025 sa Busan, South Korea, ipinakilala ng HD Hyundai Heavy Industries ang bagong export-oriented frigate, ang HDF 6000. Isa itong high-end multi-mission warship na may displacement na 6,500 tons, mas malaki sa Jose Rizal class frigates na nasa 2,600 tons lang. At hindi lang laki ang pinag-uusapan dito, pati capability, technology, at endurance. Gamit ang hull ng KDX-2 destroyer ng South Korea, yung barkong pinadala nila sa anti-piracy mission sa Somalia, itong bagong HDF 6000 ay tunay na design para sa blue water operations, o yung mga misyon sa malalayong karagatan. At hindi lang yan, based din ito sa design concepts ng mas advanced na KDDX stealth destroyer, kaya kitang-kita ang stealth shaping at integrated superstructure. Pag-usapan natin ang armament at features ng HDF 6000. May 48 cell vertical launch system, VLS, para sa air defense missiles, ballistic missile interceptors, at land attack cruise missiles. May 8 surface-to-surface missiles para sa naval warfare. Armed in with a 76mm main gun, plus 35mm CIWS sa likod ng hangar. May anti-drone system sa magkabilang gilid ng barko, pangkontra sa mga lumalaganap na unmanned threats. At syempre, hindi mawawala ang lightweight torpedo launchers, hull sonar, at towed array sonar, making this ship ready for anti-submarine warfare. Bukod pa dito, may hangar para sa isang helicopter at mission bay na kayang magdala ng unmanned underwater or surface vehicles, napakahalaga nito para sa modern naval operations. Ang electronic warfare suite nito ay world-class, may radar, COM-ESM, ECM, ELINT, at COMINT. At ang radar system, isang dual-band C, X-band multi-function radar para sa advanced tracking at missile guidance. Isa sa pinakakahangahangang aspeto ng HDF 6000 ay ang stealth design nito. Yung reduced radar cross-section hull design ay ginawa talaga para iwasan ang detection ng kalaban. At kung sakaling kailangan magliyag ng tahimik, hybrid propulsion system ang isa sa mga options na tinitingnan, perfect para sa low-speed silent operations. At dahil sa potential long missions, European standards ang ginamit sa crew accommodation. Ibig sabihin, mas comfortable, mas less stress, at mas mataas ang operational efficiency ng crew. Bukod sa mga teknikal na detalye ng HDF 6000, mahalagang maintindihan natin ang strategic relevance nito sa Southeast Asia, at lalo na sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, patuloy ang militarisasyon sa South China Sea. Habang lumalalim ang presensya ng China sa mga artificial islands at patuloy ang panggigipit sa ating mga mangingisda at maritime patrols, kailangan ng Philippine Navy ng mas capable na surface combatants, hindi lang para sa show of force, kundi para sa sustained maritime presence. Ang isang 6,500-ton class frigate tulad ng HDF 6000 ay hindi lang pang-simbolo, ito ay force multiplier. Sa pamamagitan ng mas advanced sensors, mas malalakas na armas, at mas mahabang endurance, makakagawa tayo ng mas strategic deployments, lalo na sa mga contested waters gaya ng Kalayaan Island Group. At dahil may capacity ito para sa ballistic missile tracking at advanced electronic warfare, posibleng maging bahagi ito ng integrated maritime surveillance network, kasama ang radar systems ng Japan at US, pati na rin ang mga aerial platforms gaya ng P-8 Poseidon kung magkaroon tayo ng deeper security cooperation. Ang tanong ngayon, kaya ba natin i-maintain ang ganitong klase ng barko? Sa totoo lang, hindi madali, pero hindi rin imposible.
Kailangan lang ng tamang planning at sustained funding. Dapat na rin nating simulan ang pag-invest sa logistics support infrastructure, gaya ng dry docks, weapon storage, advanced training simulators, at spare parts inventory systems. Mahalaga rin ang papel ng mga naval personnel natin. Sa ganitong high-tech ships, kailangan ng mas mataas na level ng training at specialization. Kaya suportado dapat ang Philippine Navy sa kanilang efforts na magpadala ng personnel abroad for training, o kaya ay i-host ang mga foreign trainers dito sa bansa. Isa pa, ang barkong tulad ng HDF 6000 ay maaaring maging test case para sa future Philippine Navy doctrines. Hindi na lang tayo limited sa coastal defense. Unti-unti na nating nilalakad ang direksyon ng pagiging sea control capable, kung saan hindi lang natin ipinagtatanggol ang teritoryo, kundi nakikilahok na rin sa regional security architecture. At tandaan, habang gumagawa ang HD Hyundai ng mga ganitong klase ng frigate, mas lumalalim din ang defense industrial cooperation natin sa South Korea. Hindi malayo na sa susunod na dekada, makakita tayo ng joint development projects, o kahit partial local production, na tutugan sa SRDP goals. So, anong koneksyon nito sa Pilipinas? Sa ngayon, may dalawang Jose Rizal class frigates na ang Philippine Navy, both made by HD Hyundai. Meron din tayong pending order para sa 2 new corvettes, under the Corvette Acquisition Project, also from Hyundai. At kung patuloy ang trend na ito, may posibilidad na ang Pilipinas ang isa sa mga future buyers ng HDF 6000. Lalo na ngayon na nag-uusap-usap na tungkol sa mga Re-Horizon Free projects, na layong iangat ang kakayahan ng ating hukbong dagat para sa tunay na territorial defense. Kung gusto natin ng Blue Water Navy, hindi lang pang-patrol sa coastline kundi kayang tumagal sa West Philippine Sea at beyond, kailangan natin ng mga barkong tulad ng HDF 6000. May flexibility din ang design. Pwede i-customize ayon sa budget at pangangailangan ng client. Sa MADEX 2025, HD Hyundai even signed MOUs with Thales at Leonardo para mas malawak ang sensor at weapon system options, perfect kung gusto ng Pilipinas ng mix of Western and Korean tech. Pero syempre, hindi basta-basta ang presyo ng ganitong klase ng barko. Ang HDF 6000 ay nasa upper tier, kaya malaking commitment ito in terms of budget. Pero kung tutuusin, mas cost-effective ito sa long term. Bakit? Mas matagal sa serbisyo, mas flexible sa missions, at pwedeng maging flagship ng Philippine Navy para sa joint ops kasama ang allies, like the US, Japan, at Australia. With the new Government Procurement Act, RA 12009, na pumapabor sa strategic value over lowest bid, pwedeng mas tignan ng Department of National Defense ang option na ito. At kung magtutuloy-tuloy ang SRDP o Self-Reliance Defense Posture, baka sa hinaharap, may components din tayo na locally integrated. Ang HDF 6000 ay hindi lang isang barko, isa itong vision ng kung anong klase ng Navy ang kaya nating marating. Mas moderno, mas matatag, at mas handa sa hamon ng ating panahon. Sa pagharap natin sa mga banta sa West Philippine Sea, ang tanong, handa na ba tayo para sa ganitong level ng capability? Ikaw, anong tingin mo? Dapat ba natin isama ang HDF 6000 sa future fleet ng Philippine Navy? Comment your thoughts below. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell icon para updated ka sa mga bagong defense topics. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas!